Purihin ang Panginoon sapagkat sa ating pong pagdiriwang ng buwan po ng Biblia, National Bible Month, ay atin pong ini-stress. Yun pong benepisyo nito sa atin. It gives us enlightenment. Marami po ang nakapikit ang mata, hindi na nakikita ang direksyon, but for us, because we know na ang Biblia ay ating maasahan sa pagbibigay liwanag sa ating landasin, so it gives enlightenment for all of us. And also, last Sunday, we have discussed that the Bible gives us the endurance to endure anuman pong mga problems na ating kinakaharap sa buhay. Alam natin, lahat ng ito ay ating mapagtatagumpayan. Merong amen. Kaya natin pagtagumpayan because gives us the endurance how well we will face the challenges po sa ating paligid, mga problema, sapagkat we all know na ang Diyos natin makapangyarihan and He works wonders through the written word. And today, ang pangatlo po at panghuli na benepisyo natin po, what the Bible, the Scriptures gives us, is what we call the encouragement. Kaya ang atin pong pagtatalakay po ngayon is all about encouraging impact of the Word. Encouraging impact. Kung ano pong epekto nito sa ating mga buhay, gaano po ang atin pong tinatamasa na lakas ng loob sa pamamagitan po ng mga buhay na salita ng Panginoon. At sa binasa po natin po, simply by delighting ourselves in the Lord, in the word of the Lord. Sa verse 2, sabi ng talata ay ganito po ang dulot sa atin. If we delight in the law of the Lord, in the word of the Lord, na makikita po natin at mararanasan ang impact nito sa ating mga buhay. Ang matinding epekto nito sa ating mga buhay. At yung atin po ginagawang meditation, yung atin pong ginagawang pag-aaral ng salita ng Panginoon, this 2025, we are assured na ang kalakasan po ng Panginoon, the encouragement is more than enough upang tayong lahat ay dalhin po sa tagumpay. A big amen. Yeah, mukhang hindi pa ho gising. Tingnan mo ang katabi mo, gising na ho ba? Buhay na ho ba? Because the Word of God gives us courage to face ang mga problema ating kinakaharap because this is so powerful and all of this, all of the promises given to us, talagang ating maaasahan. Kaya atin pong pinapahayag sa ating awitin, talagang maaasahan po natin, mararanasan po natin. At ang ating dapat gawin is to find our delight in the word of the Lord. Parang pagkain natin kinakain, hindi ba? Kung tayo po ay maybe nakakain sa mga fine dining, di ba? Meron pang una, appetizer pa lang, parang sarap na sarap ka na. I thought noon, pagka yung inain sa amin, kala ko yun na yun. Subalit appetizer pa lang pala yun. Talagang nasarapan ka na. Pero maya-maya, dadating naman yung main course, kakain mo, talagang sobrang sarap, di ba? Pero akala mo, busog na busog ka na, wala ka na paglalagyan, tsaka dadating pa yung dessert. Di ba? Kumpleto. Ang salita ng Panginoon ay kumpleto para magbigay ng lakas para sa ating paglalakbay sa taon na ito. Big amen. Meron bang palakpak sa Panginoon? And we want to take delight in the Word. And our prayer is for us to God give us this thirst and hunger for your Word. Sapagkat pag ang salita ng Panginoon, pag ito ang ating naging kasiyahan, kagalakan, we are so sure ng impact nito sa ating mga buhay. And we are excited sa epekto nito sa ating mga buhay sa tatlong sumusunod na bagay. Atin pong tunghayan ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Una po ay sa verse 1. Verse 1. Very encouraging for us to have this impact sa buhay natin, sa ating pamilya. Sabi ng talata, blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Now, ito po, negatively stated. Ito po ay hindi magandang epekto ng mundo sa atin. But we see in verse 2, iba
ang pinakita po sa atin na bunga at epekto naman ng salita ng Panginoon. That verse 1, ito po ay ang gawa ng mundo, the pattern of the world. Look at verse 1 again. Na kapag hindi tayo maingat, ang mundo, dadayain tayo at wawasakin ito ang ating buhay. Yan po ang sinabi ng verses 5 to 6, hindi ba? Napapahamak, kapahamakan ng dulot. And here we have yung mga taong nakikinig sa payo ng masama at mga taong lumalakad na kasamang mga makasalanan at mga taong nauupo sa kalipunan ng mga nangungutya. Dito pinakita po ang lahat ng kasamaan ng mundo at it has that progression. Walk, stand, and sit. Na nagpo-progress sa buhay natin kapag hindi po natin po sasalungatin. And what does this mean? The Word of God, ang unang impact sa atin po is it enables us, number one, to go against the flow, to go against the world. Na kailangan po nating ideklara na hindi tayo papayag na kainin ng mundo sapagkat hindi tayo taga-mundo. We are not of this world and we belong to the Lord. A big amen. Hindi po tayo sa mundo, bagaman nakatira tayo sa mundo. Subalit ang sistema ng mundo, hindi tayo papayag na kainin po tayo sapagkat unti-unti nilalamon po nito ang pagkatao natin at ito'y sumasama ng sumasama hanggat atin pong pinagbibigyan. Kaya sabi ng Biblia sa atin po, huwag makiayon sa takbo ng sanlibutan. Sa Romans 12:2, it is made very clear na dapat natin pong i-counter ang gawa ng mundo sa ating buhay. Do not conform to the pattern of the world. And this world has become very obvious na hindi na natatago ang gawa ng mundo at ng laman at pasama ng pasama habang iyong pinagbibigyan. Hindi po titigil ang mundo na wasakin tayo. Wasakin ang atin pong bansa. Wasakin ating mga pamilya. Wasakin ang buhay ng ating mga anak. Kung hindi po sila may impluwensyahan ng banal na kasulatan. This is how powerful the Word of God is. Kapag ka sila po'y kinain ng mundo, unti-unti wawasakin ang pagkatao. Maging ang karunungan, unti-unti pong nawawala at napapalitan po ng foolishness. Paano nangyayari po yun? Ganyan po kasaklap ang gawa ng mundo. Kaya nang sabihin po sa atin, do not conform to the pattern. Huwag kayong sumabay sa agos. Kung hindi, dapat nyong salungatin ang agos. And the good news is kahit gaano kahirap. Alam nyo, yung mga taga-Coron na narito ho, na recognize natin through Cherry Park kanina, mga magagaling lumangoy po yan. Kahit ito babae, pwede ba natin makita yung ilan ho sa kanila, yung iba ho na ay nandun po sa ating mga ibang gawain. Pwede ba natin mahilingan again na tumayo po yung mga taga-Coron nating mga kapatid? Mga taga-Coron. O nasa labas yung iba. Pwede ba? Just please, nandun po sila. Pwede ba natin palakpakan po ang mga kapatid po natin from Coron? Maaari na po makaupo. Alam nyo, nandun po kami, bumisita po kami ni Sister Jenny, kasama po namin sila Brother Michael Banos, Gabi, and si Jepoy. Ang asawa ko po ay talagang takot na takot po sa tubig yan. No? At hindi, ayaw lulusong talaga sa tubig, na sa dagat or sa, doon po sa Coron, yung lake, napakaganda ng lake noon. At yung pong yung pinapaligon, napakaganda, napakalinaw ng tubig, napakaganda ng lugar. And we are really grateful to God sapagkat hindi lang po kami na-bless na sa pagpunta po doon sa lugar, na-bless po kami sa buhay ng mga kapatiran. Magaling mag-alaga po ang mga kapatiran po natin sa Coron. Kaya yung kanila pong pagtungo po dito na almost 2 weeks, we are really blessed to experience po
fellowshipping with them. At kaya nga ho, ang bishop po ay binigyan po sila ng intensive training. Tuloy-tuloy po training nila today at sa mga susunod po na araw. No? At alam niyo, ang kinukwento ko po sa inyo, ang wife ko ay takot at takot. Pero nung siya'y napalibutan na mauhusay na lumangoy, babae at lalaki, lalo na po nung sila po ang asawa ko ay ginabayan ni Pastor J.R. at ni Brother Manuel. Naging panatag po ang asawa ko kasi mga magagaling sila lumangoy. Pero alam ko na maaminin nila, kung ang kanilang lalanguyan, halimbawa, magaling man sila lumangoy, pero ito po ay salungat sa agos, mahirap din po, di ba? Tama ba yun, Brother Manuel? Sa mga kabataan sa Coron? Alam natin yon. Mahirap po yun na lumangoy. Mas madali na ikaw ay magpatianod na lang saan ang agos. At ganyan sa mundo. Lagi po tayong inaanayaan sapagkat mas madali yun na hindi na po tayo mahihirapan. Kung ano ginagawa na gawin natin, wala nang pressure. Hindi na tayo mangangambang tayo po ay pe-persecute pa, o pag-uusapan pa, o pagtatawanan pa. At minsan po, meron pang mga tinatawag po tayong mga benepisyo na kapag susunod ka lang sa agos, baka somehow nakakatipid ka. Kaso naman, binibenta mo naman ang iyong kinabukasan. At alam mo, na ito hindi may mag-iiwan sa atin ng hindi magandang epekto maging sa ating pagkatao. Kaya sabi ng Biblia, kailangan po nating matutunan paano po natin po labanan at salungatin ang pressure ng mundong ito. Hindi sumunod sa agos, kung hindi ang Biblia. The good news is this, kakayanin po natin po na sumalungat sa agos. At tayo po, higit sa lahat, magtatagumpay sapagkat ang Diyos ang ating kasama sa laban na ito. Meron pong malakas na amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat ikaw man niya nahihirapan. At marami sinasabi natin, sila lahat ganito ginagawa. Pero ang pangako po ng Panginoon, ito po ay may malaking impact sa ating pagkatao. At ang pagpapala ng Panginoon ay kasunod dito. Kapag atin pong pinahintulutan na ang mundo'y makapasok sa atin, kakainin lang po tayo at wawasakin ang magandang pagkatao na nilikha at binigay ng Diyos po sa atin. Hayag na hayag ang gawa ng mundo nang sinabi po sa atin sa 1 John 2:16-17, 1 John 2:16-17, na ang gawa ng mundo ay maliwanag sa pita ng laman, sa pita ng mata, at sa kayabangan sa buhay. Lahat ng ito hindi may tatanggi, hindi po galing sa ating Ama. Kaya we are given this warning. Kapag susunod lang tayo sa agos, unti-unti po kapahamakan lang din ang dulot. Wawasakin po nito ang ating kinabukasan at ang pangako ng Panginoon para sa isang 2025 na pinagpala, mas lalong tumatagal ang realisasyon sapagkat ayaw nating lakaran ang kanyang daan. Babalikan po natin yung kanina sinabi natin, yung kinote natin sa Romans 12:2, where it says, renew your mind, so that you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. And we all know, wala namang sigurado but His will. Walang sigurado, kundi ang kalooban lamang ng Diyos para sa ating buhay. Kung tayo po'y naghahanap ng mainam, kaaya-aya, good, pleasing and perfect, so we turn to the Word. We turn to the Lord. Kapag tayo po ay susunod lang sa agos sa mundong ito, we miss it. Ang daming mga buhay na nasira at nawasak sa panahon ngayon na kung saan ang naging panuntunan ay ang kanilang nararamdaman, ang kanilang mga preferences. We need to have the Bible to guide them. We need our family to rally them ng mga Biblia, salita ng Panginoon, ay sapat upang magbigay ng direksyon. Ayaw po natin po na sumunod lang sa agos. Nais po natin po ay panghawakan na sinabi ng Panginoon na ang kanyang mga salita ay sapat upang maingatan natin ang paglalakbay.
Psalm chapter 119, verses 9 to 11 tells us, if you want to protect your children, then do this. If we want our children to be protected sa mga gawa ng kaaway at sa mundong ito, sabi po ng Biblia, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. There should be this path of separation. And the verse 10, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. Verse 11, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Verse 11, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Sinasabi po sa atin, pinapakita po sa atin ng mga salita ng Panginoon na ang paraan ay ingatan sa ating mga puso ang kanyang mga salita. And if we want to really have our children to be protected, wala ibang paraan kundi ang salita ng Panginoon. Kaya dalhin po natin ang Biblia sa ating mga tahanan. Magkaroon po tayo ng isang malalim na paggalang salita ng Panginoon. Kaya yung Bible altar is a very good reminder. So tuwing makikita po nila, narito ang salita ng Panginoon. Na sinabi po yan sa verse 11, kung ating maipa-flash sa screen. And ikalawang bagay po. Ikalawang bagay. Now, in our verses, sabi po ng 2 to 3, verses 2 to 3, that person, verse 2 muna. Sabi ng talatang dalawa, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Okay, pagbubulay-bulay, salita ng Panginoon. Verse 3, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf doesn't wither. Whatever they do prospers. Amen. Sino sa atin dito ang may gusto na ang kanyang bawat gagawin po ay pagpapalain? Magsabi ng malakas na amen. Gusto natin yun. At sabi ng Biblia, whatever they do prospers. Lahat ng kanyang gagawin, magtatagumpay at giginhawa, ito'y pangako niya. Maraming mga tao po, they miss the point na kailangan nilang unahin ng Panginoon sapagkat tila baga sa kanila, pag inuna mo ang Panginoon, kakalimutan mo na ang mundo, paano na ang mga pangarap ko, paano na yung mga gusto kong mangyari. Now, in John chapter 15, 7 to 8, ang prinsipyong ito, pakita muna natin yung point natin, point number 2. Point number 2. Ang prinsipyo na yung salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng abilidad to naturally bear fruits for success. Sabi sinabi ng Biblia, na pag pinagbulay-bulayan mo, para kang punong nakatanim, namumunga. Yung mga dahon ay nagiging laging green, forever green, laging masigla. At ang mga ginagawa mo, gumiginhawa. Hindi ba't napakasarap naman na ang lahat ng ating pagpapagal, ang Diyos ang nagbabasbas at nagpapagpala. Nagpapala ng lahat ng ating ginagawa. Amen. Sa atin po mga kapatid, working abroad, there is also the tendency na kapag ka na-focus na lamang sa trabaho at pagsisikap, but without the Lord, na ano pat ang Diyos ay parang side issue na lang. Ito ang aking trabaho. And sometimes, tatanungin mo rin ng iba, sorry, talagang busy-busy sa trabaho at walang panahon. Nakakalungkot yan. Bakit? Pag sinabi mong wala kang panahon, ibig sabihin, walang halaga sa'yo. Iyon, walang halaga sa'yo. Yung mga bagay na hindi mo binibigyan ng panahon, whether we like it or not. There are times kung bakit po we don't naturally bear fruits, hindi natin nararanasan po yung pagpapala ng pamumunga na supposedly matik sa mga tao po na ginawang Biblia. Ang kanilang gabay sa paglalakbay, hindi lang naranasan sapagkat they think para bang meron pa silang ibang option sa buhay.
Pero kapag sinabi mo, Panginoon, I fix my eyes on you, doon at doon lang, na hindi na yung ibang option mo, kundi ang Diyos na pinagtitiwalaan mo sa Kanya magagawa sa iyo sa taon na ito. Kapag lagi mo tinitingnan, baka mayroon pang ibang paraan, you continue to exhaust. Ano pa kayang pwede kong may ibang magawa? Magugulat tayo at mapapahiya sapagkat lumipas na ang panahon, nalimutan mo na may pangako ang Panginoon. Lumipas ang panahon, nalimutan mo, nandyan ang pangako ng Panginoon that we will all naturally bear fruits. Paano yun? Yung po sinasabi kong talata. John 15:7-8. John 15:7-8. What does this say? If you remain in me and my words, the Bible, remain in you, ask whatever you wish. Whatever you wish, and it will be done for you. If you ask it. Kapag tayo nananatili sa gabay na salita ng Panginoon, when you ask. Nadinig niyo po sinabi ni Bishop yesterday sa mga nakadalo ng atin pong conference. When you ask, consider it done. When you ask, consider it done. Kapag tayo lumalakad po sa kalooban ng Diyos, ang sabi po ng Biblia, whatever you wish, it will be done for you. And verse 8, ano sabi po ng talatang 8? Ganito pong wika, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. That you bear much fruit. Alam mo, nagsisimula tayo, we bear fruit, we bear more fruit, but in here, you bear much fruit. Sobra-sobrang bunga, sobra-sobrang pagpapala, tatanggapin natin. Pag tayo po'y magkukumit na sa taon na ito, ang Biblia po ang ating magiging sandigan at magiging gabay. Ngayon palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Sapagkat we know, this kind of hope does not disappoint us. And we know, na ang Biblia, diretsong-diretso sa kanyang pangako sa atin. Very straightforward. And you will remember, na ano bang ating ginawa? Tayo po'y nagbubulay-bulay. Ang mga salita ng Panginoon, nilalapat natin sa ating buhay. At tayo po, sabi ng Biblia, Joshua 1:8, bulay-bulayin mo ang salita ng Diyos araw at gabi upang yung masunod na gawin ang lahat ng nasusulat dito. Sa gayon, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Sabihin natin sabay-sabay, giginhawa at magtatagumpay. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun, giginhawa at magtatagumpay. Kung ang salita ng Panginoon ay bahagi ng iyong buhay. Kaya we always illustrate it using the hand. The hand. Sa Bible, using the hand. Pagka atin pong tinatanganan ng Bible, can we show that hand? Ng atin pong bulay-bulay. Lagi nating tandaan, ang disiplinang ito, it works well. Sapagkat ang hinliliit, nababasa niyo ba? Ano yung nirepresent ng hinliliit? Pakikinig. Ayan. Tanong mo nga sa katabi mo, nakikinig ka ba? Baka nakapikit. Nabubulay-bulay niya na agad. Yung po na pakikinig muna. Susunod, palasing-singan, ano po nirepresent? Okay, and then, ito pong hinlalaki. Hinlalaki ba ito? Hintuturo. Hindi po. Hinlalaki nga, hinlalato. At ito naman po, ano po nirepresent ito? Okay. At ito naman po ay okay. At hindi po natin nakikita, yung palad po, ano nirepresent? Yung palad po, sabi ng iba, pansampal. Pagka hindi mo ginagawa, sasampalin ka. Hindi, sasampalin ka ng pagpapala ng Panginoon. Masarap yun. Masarap ng panampal yun. Pagpapala ng Diyos. Sapagkat lahat ng ito ginagawa mo, nilalapat mo, kumpleto, package. Sinabi ng Biblia, ang buhay mo giginhawa. Ang buhay mo will always be green. Laging green. Nakikita natin po ang sigla, ang sarap mabuhay. You can be forever green. In fact, pagka lumalakad ka lagi sa mga pangako ng Panginoon, kitang-kita mo. Talagang walang puwang sayo
ang anumang depression, walang puwang sa iyo, anumang discouragement, sapagkat lagi po tayo na nababantayan ng mga pangako ng Panginoon. Meron mo bang amen? Ano? Ang Diyos po, kapag lagi pong kanyang mga salita ay narito sa ating puso, we experience how is it to have a life always 10 years younger. Merong amen? No, 10 years younger. Makikita ho natin, no? At kahit saan ka pumunta, talagang it looks good on us. Pag tayo po'y lumalakad lagi sa mga pangako ng Panginoon, ibang klase ang aura, ibang klase ang mukha natin po. Ibang klase po ang binibigay po sa ating dulot nito na pag-asa na kaya mo talagang maranasan yun pong kasiglahan ng naturally, sabi ng ilagay natin yung point natin, point number 2. Naturally, we experience that kind of bearing fruits. Hindi yung pilit, no? Kung hindi ito'y kusang binibigay ng Panginoon sa mga tao pong naglalakbay ng mga salita ng Diyos ay sa Kanya ay buhay na buhay. Now, our commitment. We have the Bible reading. Are you following the Bible reading guide? Announce ng ating facilitator kanina. Bible reading natin. Yung atin pong mga devotion, I share. Ito yung mga simpleng bagay, pero magdadala sa atin sa tagumpay. Simpleng bagay, pero gawin mo. Makikita mo ang epekto. Kaya naman din nangyayari, kasi ayaw mo naman kasing subukan. We have tried a lot. Pero kung ganun pa rin ang ating magiging practice sa taon na ito, it's never too late, kapatid. Maybe you're saying, nakalampasan ko na ibang Bible reading. Just start kung ano ngayon ang binabasa ng mga kapatiran. And then, yung mga nalampasan mo, ang suggestion sa atin, iyong balikan sa mga panahon siguro naka-day off ka, nanonood ka ng TV, siguro mas maganda na ikaw ay magbasa ng Biblia. Nakita natin how powerful the Word of God is. Ganoon po ang biyaya at pagpapala. Kaya ho, gaya po ng pangako sa atin. Pag yung nilakaran, sabi ng iba kasi ganito paano yan? Pagka ako'y binigay ko buhay ko, sumunod sa Panginoon, I may miss the blessings na nasa paligid ko. Baka yung aking mga pangarap, baka mamaya madelay o baka mawala. I fear that I may miss out something. Kaya hindi ba natandaan niyo po, yung pong laging takot, fear of missing out. Baka pag nasa Diyos ka, baka hihingi niya sa iyo na isakripisyo mo ito, isakripisyo mo yun. But actually, we are coming from wrong perspective. In Luke 12:32 says, Luke 12:32, sabi ng talata ay ganito, don't be afraid. Huwag kang matakot. Don't be afraid, little flock, referring to us. For your Father has been pleased to give you the kingdom. Now, dito po ang katotohanan na ang pagpapala ng Diyos at ang mga blessing na narito sa mundo, ang pinanggalingan ng source ay ang Diyos din Kaya pagka atin pong inuna ang source, ang lahat ng pagpapala sa mundo, nagkaka-access din tayo. Nagkaka-access tayo sa lahat ng pagpapala ng mundo. Kaya mali yung isipin, pagka tinuon mo ang buhay mo sa Panginoon, baka naman mamiss mo ang mga pagpapala, ang kaligayang nasa mundo. In fact, mali pong pananaw sapagkat ang katotohanan, sabi ng Biblia, pag inuna mo ang kanyang kaharian, nasa iyo na rin ang lahat ng iyong kakailanganin sa buhay. Pag inuna mo ang Panginoon, ang lahat ng iyong pangangailangan, ibibigay niya sa iyo. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Name it. At kaya ng Diyos ibigay sa iyo ang iyong pangailangan. Sabi ng Biblia, it pleases Him. Natutuwa ang Diyos na tayo pagpalain. Merong amen. Natutuwa si Lord. And God has nothing against you. Walang anumang laban ng Panginoon sa iyo. Ang Diyos hindi nagigante. Huwag mong isipin, naku, dahil may atraso ako, siguro kaya ganito, pinaparusahan ako. Hindi ganyan si Lord.
Ang Panginoon po, mapagbiyaya, hindi niya po tinitingnan ang ating mga nagawa. Ang gusto lang po ng Panginoon, tayo lumapit sa Kanya at kumilala na ang lahat ng pagpapala galing sa Kanya. Pag inuna natin siya, sabi ng Biblia, wala na tayong kakatakutan pang iba. Wala ka ng kakatakutan at yun ang mga hadlang sa atin eh. We fear we may miss out something, but you know, I will tell you this. God can give us the blessing of both worlds. A blessing of both worlds. Blessing ng kalangitan at blessing sa mundong ito. God can give us both. Hindi ipagkakait ng Diyos sa iyo ang anumang pangailangan mo, anumang bagay. God can bless us exceedingly. Kung hindi niya nga pinagkait ang kanyang anak, bakit naman ipagkakait sa iyo ang iyong pangailangan? Ang kailangan lang po natin, unahin siya at bahala na siya sa ating paglalakbay sa taon na ito. Big amen? Pangawakan siya, Lord, narito po. Narito na naman po aking pangailangan. At alam niyo, ang pagpapala ng Panginoon, higit po sa atin pong pangailangan, higit po sa ating iniisip, kaya po ng Diyos yan. Then, pangatlo po at panghuli, the assurance that we have, sabi po ng talata, verses 4 up to 6. Now here we have, ang sinabi sa atin ng Biblia, hindi ganito ang buhay na gusto ng Diyos. Nakagaya po ng ipa. Ang ipa, walang laman. Ang ipa, insignificant. But, if we have the word of the Lord, the impact ang sabi ng Biblia sa atin po, number 3. And finally, the impact is, it is an enabler. It enables us to build conviction for significance. Sapagkat definitely ang mga tao po na lumalakad lang sa mundong ito, without the Lord sa kanilang buhay, wala ang salita ng Panginoon, what can they build? Just like chaff. Parang ipa, walang saysay. Pero in here, we've got the conviction to develop for significance. Meron po tayo pong nabibuild na isang klase ng pagkatao, hagaya po sa sinabi sa Acts chapter 17 verse 11. Acts 17:11. Let's look. Acts 17:11 says, now the Berean Jews were more noble character than those Thessalonica. Ibang klaseng values po ang nabuo sa kanila. Yung significant life na nalikha po sa kanila. For they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Now look, ganito pong nalikhang pagkatao. Ang Biblia po, inaayos po nito ang ating pagkatao. Inaayos ang ating pagpapahalaga. Dati, ang buhay natin po, nakafocus lang sa atin. We are self-centered, punong-puno tayo po ng sarili natin. Ang atin pong buhay lagi nakasentro sa mga material na bagay. Ang atin pong lagi pong gusto, yung atin pong pangarap, ambisyon, wala pong nabubuong character of significance. But here, the Word of God works wonders. Ang mga taga-Berea, naging noble ang kanilang karakter sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang nag-build sa kanila. This 2025, if we will be allowing the Word of God to build us up, we will be never the same again. Sabihin mo sa katabi mo, babaguhin ka ng Panginoon. Come on. At sagutin mo siya, uunahin ka niya siguro, bago ako, Babaguhin tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. At sabi po ng talatang 28, verse 28, Acts, this same chapter, verse 28, for in Him we live and move and have our being. Ito po, talagang ibig sabihin nito, sa bawat aspeto ng buhay, niyakap ng mga taong ito ang Panginoon. That's the reason why they were never the same again. Yung buhay na babago,
lumilikha ng bagong pagkatao. Nang tayo ay napabilang sa Panginoon at pinag-aralan po natin po ang mga salita ng Panginoon, ay naging bahagi natin buhay, sa paglalakbay na ito. Ibang-iba sapagkat nakita natin ang kamay ng Panginoon na kumilos sa magitan ng kanyang mga salita, binago niya ang takbo at direksyon ng ating mga buhay. Now, in our application, in our church, we are provided with so many ways on how we can be aligned sa ating pagnanais po na sama-sama sa paglalakbay. We are discussing ito pong week na ito that revival will come at wala pong lalampasan. Ang revival ay mangyayari, bubuksan ng Diyos ang ating mga mata sa katotohanan na hindi lang natin siya kasama, kung hindi mismo ang Panginoon ang gagawa ng paraan upang mabago po ang takbo po ng ating mga buhay. If God will bless our church, our family will be blessed. Sino sa atin naniniwala na ang kanyang pamilya ay be blessed ng Panginoon? Magsabi ng malakas na, kami yon. Ang Panginoon po has promised us to never leave us nor forsake us. Ang kanyang mga salita ay narito, kaso nga lang kailangan nating sama-sama po, tulong-tulong. Kapag napakadami po ng mga distraction, we don't know kung alin ang ating focus. Kaya allow us to give you some suggestions. What are those suggestions? We have some reels na atin pong pinapalabas. Okay, let's come to the conclusion part. Meron po tayong mga reels, sermon reels, na po pwede po natin pong ipapasa. At dahil sa gusto natin po na yung atin pong kaalaman sa Biblia ay sabay-sabay po tayo, hindi lang po sa pagbabasa ng Biblia, nagkakasama-sama tayo, kung hindi maging sa mga sermon, sa atin pong mga pag-aaral, sa atin pong mga midweek, tayo po sama-sama, meron po tayong isang direksyon na tinatahak. Tayo po ay pagpalain ng Panginoon. And we have a lot of online na atin pong pwedeng sabayan, kalakbay, pwede po nating pinapasa sapagkat ang Biblia ay napakahalaga. Ang mga mensahe po nito, gusto natin po na manatili po sa atin sapagkat in the next 24 hours, nawala na po ang ating mga pinag-aralan. Kaya meron po tayong mga message notes, right? Pagpasok natin, may mga message notes, pwede natin itinatala ang ating mga natututunan sapagkat ito po'y ating mapapakinabangan. Kaya mga kapatid, nasa iyo ang pagpapasya. Na if you're saying, Lord, I want a different year. I have tried a lot of things. Ang dami ko po ng mga iba't ibang mga options noong mga nagdaan. But now, gusto kong maging focus sa relasyon sa inyo, sa inyong mga salita, at sama-sama po tayo sa paglago sa banal na kasulatan. Ang Panginoon nag-aanyaya sa atin na maranasang sama-sama ang encouraging impact of the Word. We thank God for the Word. Palakpakan po natin ang mga salita ng Panginoon. Kahit po sa ating mga nasa online, nais natin pong paalalahanan na to have a physical Bible with you, na patuloy pong binabasa, pinaglalaanan ng panahon sapagkat nandyan pong sekreto sa ating pagtatagumpay. Now, if you're saying, Lord, I want to commit my life, na sasabay ako sa Bible reading, I want to commit my life, na patuloy kong papakinggan ang mga sermon reels, and also ipapasa ito sa iba, I want to become an instrument. Parang iba ay maimpluwensyahan ng salita ninyo at yung encouraging impact of the Word will also be true to them. Let us close our eyes, bow our heads, and let us pray.